Dahil madami tayong topic ngayon, dalawang senador bumaliktad agad. Okay, ang sabi pa dito, watak-watak na ang malalansa, OFW. Handa na ba kayong budulin? Actually, may ebidensya tayong papakita dyan. Siguro, dun muna tayo sa dalawang senador. Okay, napag-alaman natin, mga kababayan, na di umano, actually, meron akong connect dito sa taong to eh. Ayoko lang magpaka-feeler, no? Ayoko lang magpaka-feeling close. Okay? Pero, hayaan nyo na muna dito natin i-ere. Teka lang nga kay Alindog, 'di ba? At this age, ang Alindog natin, kumakabog pa rin, ha? Kabog sa banga. Okay. Kumakabog pa rin tayo sa banga, mga hitad, 'di ba? Hindi pa kakabog ang organic beauty ng lola ninyo. Ngayon, so napag-alaman natin, dalawang senador ng alyansa, di umano, ay nakipag-meet and greet. Diba? Nakipag-meet and greet kay, wag na nga lang natin banggitin, okay? Nakipag-meet and greet, okay? Sakay, alam nyo na yan kung ano yung nag-meet and greet. So itong dalawang senador na napilitan lang na mag-join sa alyansa, di ba? Sa alyansa ng mga malalansa, mga kababayan, ay nakipag-meet and greet sa ating kabilang bakod. Okay? So, bakit kamo? Ayon sa minutes of meeting, di ba? May mga ganun dramatization. Minutes of meeting, babae at lalaki to ha. Etong isang senador na ito, sabi na natin si Ping Lacson. Di ba? Sabi na natin yung pangalan. Si Ping Lacson tsaka si Pia Cayetano. Di ba? Go. Ano pa naman? Wala namang preno nga bells natin. Nako, baka gurgurin. Well, maganda na kayo. Siguro ready naman kayo, no? Ito ay according sa ating source, well, si Ping Lacson naman ay very very vocal siya na tawag dito na ayaw yung, di ba nag-mention siya na pinaka-corrupt yung national budget. May mga ganong pronouncement si Ping Lacson. So ayon ay Ping, sagutin mo to, Senator Ping Lacson. So ayon sa ating Juting Jahas, wala daw nagawa, eto budulan to this is budulan portion. So wala raw nagawa, wala raw namang magawa etong si Ping during election season, 'di ba? During election season, no? Election time, kundi ang makipag-alyansa sa mga bangag kahit na against siya dito sa ginawang budol-budol na national budget. All right? So ngayon dahil tapos na yung election, tapos na yung budulan portion nila, ayon sa ating Juting Jahas, ito daw si Ping Lacson at saka si, hindi ko na alam kung totoo yun, basta inosente ako. Di ba? Hindi ko alam kung totoo, pero kasi yung bubwit na yung Juting Jahas na yun, laging perfect score yun eh. Ngayon, ay parang ang dating nagkaroon ng salaysay na kesyo, wala sila, parang umamin na wala silang choice kundi gamitin yung alyansa ng mga bangag. So kaya sila pumasok dun sa alyansa na yon. So nanalo naman yung dalawa. So kaya nga kung ito ay may katotohanan ayon sa ating puting ahas, di add points, pogi points na naman sa ating prinsesa ng ng Kalawakan, di ba? Di ba? Talagang good points ito. So ngayon, ang tanong ko, kumusta naman ang alyansa ng mga bangag? Di ba? Total, punot dulo kayo ng budulan, di nabudol din kayo ngayon. Kung yun ay may katotohanan. Kaya naman, di ba? Kung paano nagko-connect-connect ang pagwatak-watak ng mga bangag. Recently, I think article ng, kaya, kulitin nyo nga si Pia Cayetano. Alam mo, in fairness sa dalawang yan, hindi ko naman na-boljak yung mga yan. Di ba kasi si Ping Lacson, dun sa smuggling, di ba? Oy, Ping! Manong Ping! Okay, may Uncle Ping ako dati. Di ba? Wala na lang siya sa Uncle Ping. Oy, Uncle Ping, bakit hindi mo naman ituloy ngayon? Si Ping Lacson ang nag-privilege speech diyan sa smuggling na kinasasangkutan ng mga BFF ni Lisa Tanas. Sila Michael Ma.
'Di ba? Lahat ng binanggit ni Ping Lacson, ay kaya naman siguro si Ping, kung totoo to ha, siguro sabi ni Ping Lacson, budulin ko nga muna 'to mga ito. 'Di ba? Bubudulin ko muna 'to mga ito para naman mabalikan ko 'to. But anyway, mga kababayan, tignan niyo yung paano nagkawatak-watak. Recently, nagkaroon sila ng victory party, di ba? Nagkaroon sila ng Thanksgiving chuchu sa kanilang mga kandidatong nanalo. Eh ba, ang article ng bilyonaryo, di ba? Na-meet ko yung kanilang correspondent na yan, ha? Si, who's that? Yung magandang kalimutan ko tayo yung pangalan. May memory gap na tayo. Si attorney, who's that? Yung magandang ng bilyonaryo? Dating SMNI. Namit ko yun eh. Sana magmamargarita kami, kaya lang di lang natuloy dun sa The Hague. Si Attorney Karen Jimeno, ayan. Dami ko kasing nakilala dun eh, kaya hindi ko maisip. So, Attorney Karen Jimeno. Attorney Karen, baka naman, pwede mag-chismak dito. But she seems so nice person nung na-meet ko siya. Ako naman lahat naman, nice sa akin eh. Wag lang tayong atakihin, wag lang tayo budulin. So, ganun pa man, nakita ninyo, ang bilyonaryo, may article sila na doon sa kanilang victory party ay ang dumalo lamang si Lito Lapid at yung mga iba-iba pa. Pero yung mga key personalities sila like si Pacquiao o even yung iba nila, basta according to that report, si Leon Guerrero lang ang nandoon. So mga kababayan, ano ang sinisimbolo ng mga eksenang ganire? Di ba? Ano ang sinisimbolo niyan? Recently, maliban pa dyan na hindi sinapot ang kanyang party-party, wala na si Dudong Manny, kasi mag-focus na lang si Dudong Manny, mag-suntok-suntok na lang ba si Dudong? Nagbugbog ka naman Dudong. Pera-pera man yan, Dong. Baka naman, di ba? Pabugbog na lang si Manny. Kasi kung ako sa'yo, yung mga pera-pera mo, hindi mo na lang yan ginastos eh. Dapat nag-ano-ano na lang yan eh. Naggastos mo na yan sa taong bayan. Raven May, very polite si Karen. Yes, I like her actually. Even si Maris Umali, love ko yan dalawang yan. Di ba? Hindi, mabait naman talaga sila during that time, okay? Mabait naman sila. Huwag tayong mga away kasi hindi natin alam ang istorya ng mga yan sa totoo lang eh. We have to realize na yung mga reporters, they're just doing their job na para sa buhay nila. May personal na dwelling sila sa buhay, hindi nga natin alam kung sila ay tagang tinatakot, sinisindak or whatsoever. So, ganun pa man, mga kababayan, so watak-watak na nga yung mga bangag. So, imagine mo, Thanksgiving party, di ba? Ito ay isang malaking senyales ng ang mga malalansang alyansa ay watak-watak na. Imagine mo, si Dudong Manny, sino ba yung hindi nanalo? Si Bong Revilla man, yan, di sila nanalo. Kasi nga, mga losers. Okay? Mga loser, syempre, hindi sila na bit-bit ni Satanas, di ba? Hindi na calibrate yung machine para sa kanila, di ba? Swerte si Kiko Matching at saka si Bam, di ba? So ngayon, baka naman may sama ng loob kaya hindi nagpakita doon sa party na yon. So, wala na silang pagkakaisa, wala nang kwenta yung kanilang mga koalisyon ng mga alyansa ng mga bangag. Kaya no wonder, inunahan na ni Clarissa Taratara yung kanyang pronouncement na sabi daw ni Bangag na, mag-focus na tayo sa trabaho, diretso na tayo, ganyan-ganyan, wala nang alyansa, mga kababayan, kasi watak-watak na nga sila. Tignan mo mismo, yung dalawang senador na yan, according sa ating source, di ba, ay nakipag-meet up na sa kampo ni prinsesa ng ating Kalawakan, di ba? Ng prinsesa ni Inday. Hindi ko lang alam kung si Inday ang kausap o yung BFF ni Inday. Marami namang BFF yan. I'm just not sure kung sino. Pero actually alam ko, pero wag na. Wag na, baka ma-pinpoint pa, 'di ba? Baka magurgur pa yung yung ating palangginging doon. So, mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw na ito ay watak-watak na talaga ang alyansa ng mga bangag. Sabi ko nga sa inyo talagang ang mga mambubudol nagbabakbaka na budol sa budol. Kasi nga si Toby Tiangco nagdakdak. Anong sabi diyan? Dapat pala ang dinakdak natin diyan, ang title natin 10 billion campaign funds
Mga kababayan, kailangan yung magising. Ayoko na, sumisigaw na lang ako everyday ng buhay ko. Simula ako nagbablog, ako, ganun na lang ang bunganga. Mga jutang, ganun na lang ko. Napapagod din ako sa kangangal-ngal. Pero ngayon, kasi, you know, it's very special day. So, kaya naman cool na cool lang ako. Ngayon, mga kababayan, cool na cool. Mamaya, galit na naman. So, 10 billion, according sa ibinulgar, di ba? According sa report, 10 billion ang ipinondo diyan sa alyansa ng mga bangag at tinipid, di umano, ni Toby Tiangco yung mga pondo sa iba't ibang bahagi, especially ng Mindanao. Sa BARM, di ba? According sa report, walang nanalo na alyansa ng mga bangag doon. Ngayon, tigo 1 million lang daw binigay dun sa mga barangay captain ba or kung sino man yun. So, kaya nga kina-question nila, nagbubugbugan, you know, naggaganyan sila ngayon. Kaya yan ang gusto natin. Mag-boxing-boxing man ba? Di ba? Hindi lang si Dodong man eh. Dodong, mag-boxing-boxing mo. So, pero ito seryoso. Mga kababayan, ito yung malungkot na katotohanan na hindi ko nga alam sa inyo eh, na parang okay lang ba sa inyo? Yung pinag-usapan namin ni Attorney Glenn Chong kanina, yung election natin, election sa Pilipinas, sa bansang pinakamamahal natin, di ba? Ang lupang tinubuan. We spend 40 billion pesos. Sa election pa lang yan, na magkakaroon lang ng dayaan, discrepancy at kung ano-ano pa. Wala pa tong 10 billion na ito na ginastos ng alyansa based on that report para sila maipanalo nila yung 12 nilang kandidato. Ngayon, siyempre, hindi naman uubra yun. Dahil hindi naman tayo maniniwala na mananalo yung kanilang 12 candidates, di ba? O kung ilan man yung kandidato na gusto nila kasi kaduda-duda, hindi mag-aalsa ang balat sa tinalupan, di ba, pag nangyari yon. So, going back to that Tiangco issue, ang gusto ko sabihin sa inyo, kausapin ko kayo puso sa puso, alindog sa alindog. Alindog sa alindog, puso sa puso. Ito, seryoso. Pababayaan nyo na lang ba na ang gobyerno ni Marcos Jr. ng Bangag, imagine niyo ang dami nyo, ang PhilHealth ayaw budgetan. Zero budget. Ang PhilHealth ay para sa kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino, zero budget. Pero ang campaign ng alyansa ng mga bangag, pinondohan ng 10 billion pesos. Sa isang 90 days ang campaign, ano? Sa 3 buwan lang. 10 billion. And still okay pa rin sa inyo. Ang mga anak, nanay, lolo't lola ninyo, hindi makalapit. Ako, may lumapit na naman sa akin. You know, na mga may sakit and everything. Walang pambiling ganito, walang gamot, dadadada. Pero itong gobyerno ni Bangag, 10 billion. Sinabi nila yan, mga kababayan, okay, nasa report nila yan, nabasa ko lang kanya, at i-google nyo, nandiyan yan. So ngayon, dahil nag-aaway-aaway sila, dahil ito daw si Toby Tiangco, di ba, ay mayroong ambition for speakership. Kaya siya ay nagbukelya sa inyo, nagbukelya sa interview pala niya, sa ABS interview niya, na kung saan na inamin na talagang binayaran with the basbas o Bangag Jr. na binayaran na itong 200 plus, was it 200? Ilang mga kongresista ang pumirma doon? Anyway, para i-impeach si Day Sara, inamin mismo na sinuhulan nila. Sinabi mismo ni Inday, 1.5 cash, 6 million plus yung conditional release na kapag ikaw ay pumirma, mayroon kang additional, ayuda, gamit yung mga AKAP chuchu na yan at pinilo